Magandang araw at muli ay mag-aral tayo ng salita ng ating Panginoon at ngayon ay talakayan natin muli ang aklat ng Kawikaan, chapter 10, verse 22. So doon pala tayo sa series natin ng Kristiyanong Wais. Sabi dito, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. At ang ating topic ngayon ay pinamagatang nag-uumapaw na pagpapala ng Diyos. So sabi dito sa ating verse, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi dinadagdagan ng anumang kalungkutan. So yung pagpapala ng Panginoon, sabi nga ay it consists or ito ay naglalaman ng kagalakan ng puso ng buhay ng bawat isa sa atin at tunay nga na ang Panginoon ay labis-labis yung pagpapala na binibigay sa atin. Marahil yung iba hindi nararamdaman kasi nakatingin sila sa financial or physical aspects. Then, pag-aralan natin yung katuruan ng ating Panginoon ngayon. Sabi sa unang teaching natin, God's blessing includes joy. So yung pagpapala ng Panginoon ay it includes joy o yung kagalakan. Yung iba naghahanap ng tunay na kagalakan sa ating Panginoon. At kapag nakaranas sila, nakikita nila na hindi okay yung financial nila, akala nila hindi na sila pinapansin ng ating Panginoon, pero hindi nila alam yung joy na binibigay ng ating Panginoon spiritually. Yung araw-araw, gigising ka ng ramdam o danas yung kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Yung healthy ka, wala kang sakit. Pero minsan iniisip ng iba, bakit kaya pinagkakaitan sila ng Lord, hindi lang nabigyan ng financial o kaya nagkulang sa financial. Parang yun yung nagiging basihan nila kung gaano kabuti yung Diyos. Pero sabi nga, mas mahalaga pa rin yung buhay na walang hanggan, yung pagsumakita natin. Sabi nga, yung pera, para bang dagdag na lang yan. Pero ang lubos na mahalaga sa lahat is yung connection natin sa ating Diyos kung paano tayo makakapasok sa inihanda niyang tahanan after natin dito sa mundo. Pangalawa, sabi dito, God's blessing is guilt-free. So yung biyaya doon ng Panginoon ay hindi napipilitan lamang at ito ay kusa na ibinibigay ng ating Panginoon. Pero minsan tayo, baligtad na, tayo yung parang napipilitan na paglingkuran ng ating Panginoon, napipilitan na ibigay yung para sa Diyos, yung time na para sa Diyos. Pero yung blessing ng Lord, never yan na guilty. Never ang Panginoon nagbigay ng nag-aalinlangan siya. Because God is the one who give us the knowledge, the wisdom, the blessings, the power. Lahat yan nagmula sa ating Panginoon at wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. So, huwag nating hayaan na yung mga pagpapala na binibigay niya sa atin ay maging dahilan na mawala tayo o magkulang tayo sa time ng paglilingkod sa ating Panginoon. So, lagi nating isipin yung mga bagay-bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At lagi nating i-goal na kapag mag-offer tayo ng life, kapag tutulong tayo is sabi doon, hindi tayo nag-aalinlangan, kundi buong puso natin tinatanggap yung mga bagay-bagay. So number 3, sabi dito, God's blessing overflows through Christ. So yung biyaya ng Panginoon, nag-overflow yan through Christ. Nung iniligtas tayo ng ating Panginoong Jesus, na wala siyang hiningi na kahit na anong kapalit para i-save tayo. Ay tayo minsan kapag nakagawa ng mabuti sa kapwa, para bang nag-aabang agad ng kapalit o ng ibibigay. So,
Sabi doon, God's blessing overflows through Christ. Nung ibinigay ng Panginoong Jesus yung buhay niya sa bawat isa sa atin at tinanggap natin siya, sabi doon, yun na yung overflowing blessings. Mag-overflow na yung blessings ng ating Panginoon. Sapagkat naging tama yung pag-share o naging tama yung explanation kung paano ba iintindihin yung mga bagay-bagay. Pero sabi nga, kung kulang ka sa kaalaman, humingi ka sa ating Panginoon at ikaw ay bibigyan. So, number 4, God's blessing comes through prayer. So, maging ang biyaya, nadadala yan sa, sabi nga, mataimtim na pananalangin. Pagkat andyan na yan, hindi ka nag-iisa, hindi marami yung nagpe-pray, marami yung na tumutulong upang mas lalo pang kalugdan ng Panginoon yung prayers na bawat sa atin. So para naman po sa ating application, sabi dito, count your blessings, count them one by one. Kung bibilangin natin yung araw-araw na ginagawa ng ating Panginoon, hindi na natin siya mabibilang eh. Hindi na natin pa makakaya na bilangin sa daliri, sa paa o anuman bagay. Pero sabi nga, isang bagay na kung gusto mo na maging maayos, maging successful tayo sa buhay, then let God's, sabi doon, let offer our life to God. At siya na yung bahala sa atin na mag-guide sa bawat bagay-bagay. Number 2, sabi dito, consider joy as part of God's blessing. So, minsan kasi nalilito yung ba kung ano yung pagkakaiba ng joy and happiness. So, yung joy, ito yung anumang sitwasyon ng buhay mo, anumang ginagawa mo, ay masaya ka, nagagala ka pa rin na maging maayos yung bawat biyaya na binibigay sa atin natin. Kailangan nating pahalagahan, kailangan nating ingatan, at kailangan nating exercise upang sa ganoon ay makatulong tayo sa gawain ng ating Panginoon. So, count your blessing. Baka hindi mo na kayang bilangin yan sa kamay, sa paa, yung araw-araw pa lang, nasa mula ng bata ka hanggang ngayon. Paano ng Panginoon ay nag-provide, ang Panginoon ay may pagkakataon na talagang tuturuan ka niya ng instant. May pagkakataon na talagang magsasuggest ng mga bagay-bagay. So, ang ating Panginoon, huwag natin kalimutan, lagi nating alalahanin sa buhay natin. So, number 2, sabi dito, consider joy as part of God's blessing. So, let's consider na yung binibigyan ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin na talagang yung blessing na nagmula sa ating Panginoon. Yung simpleng sabi nga ay makatanggap ka ng mga bagay-bagay, pero para sa atin na naniniwala na talagang ang bawat maliit man yan o malaki, pantay-pantay sa ating Panginoon. So number 3, contemplate on God's blessings in Christ. So, contemplate. So, manatili tayo na talagang yung blessing ay, maniwala tayo na yung blessing nang dahil sa ating Panginoong Jesus talagang inalis niya yung mga hadlang, inalis niya yung mga bagay na pwedeng makaapekto sa buhay ng bawat isa. At again, let's consider joy as part of God's blessing. So number 4, communicate your wants and needs to God. So minsan, nahihiya tayo na makipag-usap sa ating Panginoon, pero kung isipin natin, even me, ay subject din ako sa ganyan. Masasabi natin na katamaran kasi dapat araw-araw natin binabasa, busy ka man o hindi, may cellphone or sa bahay, marami kang choices para magawa mo itong bagay na ito. Pero darating yung time na kakailanganin na natin to, at kung meron na tayo, sabi nga, mas mabilis na
sa mga bagay-bagay na meron ka. So, about sa wants and needs nung pinapagawa ng Lord ay talagang sabi nga doon, i-communicate lang natin sa ating Panginoon at ang Panginoon na yung bahalang tumugon doon sa panalangin ng bawat sa atin. Basta alam niya na ito ay galing sa ikabubuti o ito ay para sa ikabubuti ng gawain ng ating Panginoon. Talagang i-communicate natin sa Kanya. Alam natin na igagrant ka agad yan. So, again, sabi doon, nag-uumapaw na pagpapala ng Diyos. Kung aalamin natin, kung tatandaan natin kung ano mga bagay na sinasalang-alang pagdating dito, marahil ay talagang mas marami pa tayong matututunan. Mas marami pa tayong pag-aaralan at sabi nga ay makakaligtaan. So, let's communicate our wants and needs to God and let God move or help you. So, marami pagkakataon tayong tinutulungan ng ating Panginoon na, again, yung pagpapala ng Panginoon ay talagang nag-uumapaw, overflowing. Kaya, i-receive natin at huwag nating hayaan na masayang yung budget, yung pera na meron tayo dahil lang sa isang pagkakamali. So, again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.